Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si James Ronquillo at ako po ay nasa grade 9 online. Sa araw na ito, ang paksa na aking tatalakayin ay kung paano tayo makakapagpakita ng kapayapaan sa mundong ito. Bakit nga ba mahirap na ipakita ang kapayapaan sa ngayon? Dahil nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Laganap na ngayon ang karahasan at ang panggagalitin. Kaya naman, napakahirap na o bihira na makita ang kapayapaan sa ngayon. Pero may paraan pa rin na pwede nating ipakita ang kapayapaan. At yan ang tatalakayin ko sa araw na ito. Titingnan natin ang 7 iba't ibang mga prinsipyo na nanggagaling sa Biblia na pwede nating isabuhay upang maging mapayapa. Tingnan na natin ang una. Ito ay nakabase sa Santiago 1:19. Sinasabi ng teksto na dapat na tayo ay mabagal sa pagsasalita at paggalit pero mabilis sa pakikinig. Kaya dapat na mag-isip muna tayo ng mabuti bago tayo magsalita o kumilos. Bakit mahalagang gawin ito? Kasi kapag padalos-dalos tayong kumilos, pwede tayong makasakit sa iba kahit na hindi naman natin ito sinasadya o gustong gawin. Kaya bago natin sabihin ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung may masasaktan ba tayo kapag sinabi natin ito at saka natin ito sabihin. Maitataguyod din natin ang kapayapaan kapag ginawa natin ito. Ngayon, ang dalawang prinsipyo na susunod ay magkatugma. Sinasabi ng Kawikaan 17:14 na dapat na kapag nagsisimula na tayong magalit, umalis na tayo. Kapag kasi hindi natin ito kinontrol, para itong prinsa na binuksan. Kapag pinakawalan ang tubig sa prinsa, mahirap na itong kontrolin at maisarado pa. Ganon din sa galit. Kapag hindi natin nakontrol ang ating galit, pwede tayong makapanakit sa iba. Yan din ang sinasabi ng Kawikaan 26:20 na kapag tayo ay ginagalit, huwag tayong gumanti. Kapag ang apoy ay hindi linalagyan ng panggatong, namamatay din ito ng kalaunan. Kaya kapag hindi natin pinapatulan o kaya naman ay gumaganti sa nanggagalit sa atin, hindi na rin tayo gagalitin. Kaya naman namamatay ang galit at naitataguyod ang kapayapaan. Ganon din sa dalawang susunod na mga prinsipyo, dahil itong dalawang ito ay magkatugma rin. Ang una ay sa Mateo 5:23 at 24, nagsasabing dapat tayo ay laging handang humingi ng tawad. Tayo na mismo yung lumapit sa nasaktan o sinaktan natin. O kaya naman, kung siyang nakasakit sa atin, huwag na nating hintayin na siya pang lumapit sa atin. Tayo na ang makipagkasundo sa kanila at ayusin ang mga bagay-bagay. At kapag siya ang humingi ng tawad sa atin, sinasabi ng Efeso 4:32 na dapat na tayo ay lubusang magpatawad kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay pinatawad tayo. Dapat palagi nating tandaan ang nasa unang Korinto 13:7 at 8 na kapag tayo ay may tunay na pag-ibig, talagang maipapakita natin at maitataguyod ang kapayapaan dahil mapagtitiisan at mapagpapasensyahan natin ang lahat ng bagay. At ang panghuli ay nasa Roma 12:10 na kapag tayo ang nauuna sa pagpapakita ng pag-ibig na ito, tiyak na maipapakita at maitataguyod natin ang tunay na kapayapaan. Maraming salamat po.